I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. But anyway guys, mayroon tayong upload videos, updates. Nakikita nyo yan? Ay, mga white onion yan, ano? Oo, halata nga, white onion. For sure, imported yan guys. Kundi ako nagkamali. Magkano ba ang kilo ng sibuyas sa inyo? Ay, wow guys ha. Sa amin dito, very affordable. Mura guys ang mga bilihin dito sa amin. No? Except lang yung mga pangunahing bilihin. Pero the rest, afford na afford. Basta may trabaho ka, walang problema. Pero pag tamad ka, magkakaproblema ka talaga. 'Di ba? Oh, kailangan kayod lang sa buhay para sa pamilya. Diskarte lang yan. No. Hindi po reason ang isang tao na mahirap. Hindi reason ang kahirapan. Pero pag dumiskarte ka, sigurado giginhawa ang buhay mo. Mga beswa. So dahil dyan, sa upload videos, updates natin, mayroon tayong good news for everybody. Ano po ito? Basahin po natin mga kababayan. Okay? Sabi po ng Department of Agriculture, which is ang DA. Ito Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel on Friday, May 9, lead the inspection of 2 container vans carrying an estimated 34 metric tons of smuggled white onions from China. Ay, speaking. wala na talagang gawang matino itong bansa na ito. Siguro guys, ang akala nila si Digong pa rin ang presidente. With a market value of approximately 4.1 million. Ito talaga mga smuggler talaga. Oo. Hindi talaga kayo tatantanan ng Marcos administration. Sinabi ni PBBM yan. Hahabulin at hahabulin kayo. O, diba guys? Congratulations sa DA. At siyempre sa ating Marcos administration, talagang nagtatrabaho ng gusto. Test conducted by the Bureau of Plant Industries, Plant Product Safety Services Division and the National Plant Quarantine Services Division showed the smuggled vegetables were positive for heavy metal and salmonella. Hoy, naku bes. Naku talaga Kasi ito mga ito guys hindi naman basta-basta ito maibibinta mo. Kasi kaya ginagawa nilang smuggle ito. Kasi ayaw na nila hindi na dumadaan ito sa quality control. Kasi kung dumaan ito sa quality control, talagang safe na safe ka mga bes. Nakakainin yan. So dahil dito naku po. For heavy metal and salmonella, ay gay, naku po. Hugasan mabuti ang mga pagkain nyo guys lalo na sa mga prutas, mga gulay. Agay. Heavy metal poisoning could cause cancer and goes. Damage major body organs while salmonella bacteria could cause food poisoning and various infection. Yan mga beswa. Ako ang binibili kong sibuyas guys, yung galing sa bundok. Yung mga red onions na maliliit na tanim ng mga aita. Ayan. Naku, delikado ito Parang lalasunin tayo ng bansang China. Mga guys. Alam na lang magawang matino itong bansa na ito. Kaloka. Ibig ko sabihin, itong bansa na ito, kahit sa mga pagkain, may mga issue. Pati sa mga tao nila, may mga issue. Sa mga pugo, puro chikwa. Nagdadala ng mga bakterya sa bansa na ito, mga illegal na pugo. Ay nako, ewan. Swerte natin kasi si Pangulong Marcos Jr. ang naging Pangulo, dahil pag hindi, patay ang Pilipinas. Kawawa ang mga Pilipino. Sunod-sunuran na lang sa mga chikwa. Sa totoo lang guys ayan heavy metal poisoning could cause cancer. Kaya mag-ingat tayo. Mas maganda guys tatangkilikin natin yung sariling atin. Mas safe tayo yung mga tanim ng mga magsasakang sisibuyas, ay sus, doon na lang kayo bibili Totoo yun.
Kaysa naman itong mga import na ito, hindi natin alam, baka mamaya may major issue ito sa loob eh. Hindi po nakikita ng kumbaga, sa quality control na talagang sinusuri mabuti yan. Kung safe kainin o hindi. O yan sinuri. O anong nakita? Gay. Magsasanhi ng cancer na ito guys, yung heavy metal, matindi ito. Salmonella, alam po na natin yan. Kung ano yan, bakterya po yan. Alaga natin yung ating health. Yan po ang puhunan natin para yumaman. Kung tayo ay nagiging masakitin, ano pang buhay natin? Wala tayo. Hindi na tayo makakapagtrabaho niyan, bes. The shipment misdeclared as a processed chicken carrots strips was consigned to Manila based Lixibi Specialized Goods Trading and Size on April 26 by the Philippines National Police Criminal Investigation and Detection Group PNP, CIDG, in a warehouse in Barangay Lawag, Mexico, Pampanga. Agay. Nako, mga bes, siguro hinihintay nila na yung buong papilis nito, dokumento baga. Siyempre, pag within 15 days, pag walang maipakita, kumpiskahin na ng pamahalaan yan. So, dahil dito, medyo may nakitang hindi magandang issue, hindi natin alam kung pwede ba itong kakainin o ipamimigay. I don't think ipamimigay yan. Kasi nga, di ba, mayroong issue guys mayroong bakterya. Siyempre, hindi. So, dahil dito, tingnan natin yung mga highlights guys. Tingnan nyo naman yan, Ito pa. Oh my gosh. Ang dami yan, mga kababayan. 4.1 million kamo halaga. Ay, nako. Naloka. Yes. Talaga naman, Ayan, Actually, guys, maraming nakumpiskang mga products. Hindi ko lang talaga in-upload. Bihira lang ngayon, goes. Matindi ito, mga kababayan. Ang lalaki pa naman din, Parang mga mansanas. Siguro, 'di ba? Yung mga ginagamit nila doon sa mga malalaking restaurant baga. 'Di ba gumagamit sila ng white onions na malalaki, lalagay sa burger. Ganun, 'di ba? Tapos lettuce, parang salad ganyan. Oo. Nagagamit 'yan, no? Well. Go. Sandami, mga kababayan. Ayan, nag-i-smuggled sila kasi, mga kababayan, umiiwas sila sa mga babayarin. Oo, 'di ba? Malaki ang tax nito, guys, Malalaki ang babayarin Kaya umiiwas sila sa pagbabayad. Saka delikado itong smuggling ng mga produkto kasi hindi talaga dumadaan ito sa inspection diyan sa quality control, guys. Hindi talaga safe ito sa nakakainin natin. Itong bansang ito, ewan ko. Talagang may dalang mikrobyo sa iba't ibang bansa. Hindi lang po sa produkto, pati sa mga tao. Mga bakterya din. Pati sa West Philippines Jesus Maria Joseph. Guys, ang kapalagayan niya. Well, guys, at saludo din naman tayo sa ating mga autoridad, siyempre sa DA. Marami yan, mga bes, Hindi ko lang in-upload. Hindi kaya. So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, guys. Follow me. See you again. Bye. And babush. God bless Philippines.